Ilang sandali na lang at umaga na, pero natitiyak ni Jade na walang balak sumikat ang araw dahil sa nagsisimulang pumatak ang ulan na may kasamang pagkulog. Nanatili siyang nakatitig sa kisame ni hindi niya magawang umidlip. Kung paanong biglang sumama ang panahon ay gayon din ang damdamin niya. Maya-maya'y tumayo siya. Lumakad patungo sa glass panel at hinila ito pabukas. Gusto niyang lumabas sa balkonahe. Damhin ang lamig na dulot ng hindi kalakasang ulan. Gulong-gulo ang isip at damdamin niya. Sana'y narito ang daddy at mami niya. Natatakot na siya. Ni hindi niya alam kung tamang hindi alam ng mga magulang ang nangyayari. Kung hindi nga lamang sa Uncle Bernard niya ay baka hindi na siya lumabas ng bahay. At aminin man niya o hindi, dahil din kay Kurt. Hindi siya pababayaan nito anuman ang mangyari. He is too dedicated to his job. Ilang beses na niyang napatunayan iyon. Almost 3 years ago, he took the bullet that was meant for her. Bukod doon ay nagmumukha siyang napakababang uri ng babae sa paningin ni Kurt. If you think I like this job, you can think again. Siguro nga, dahil nakita niya ang disgusto sa mukha nito nang sabihin sa kanyang doon na ito matutulog mula sa oras na iyon. Somehow, hindi niya maintindihan kung bakit kailangang may bahagyang sakit siyang nadarama sa kontra gusto rito ang pagpayag sa mungkahi ni Bernard. Did he really need the money so much para hindi matanggihan ang tiyuhin? O mayroon talagang mga taong itinuturing na hanap buhay ang malagay sa sarili sa panganib para sa iba? Di naman niya ang mga labi. Wari niya ay naroroon pa rin ang tatak ng lalaki. His breathing, his scent, though the kiss that he gave her was a filthy one. Ang layunin upang insultuhin at parusahan siya. Pero bakit hindi niya gustong matapos iyon? Ano ang nangyayari sa kanya? Ganito na ba siya ka-vulnerable at pinahihintulutan niya si Kurt na tratuhin siyang ganito? Oh ma'am, napahikbi siya. Ikinulong sa mga palad ang mukha. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niyang paghalik kay Jade kanina. Sa ikalawang pagkakataon, higit sa lahat, isang pagkakamaling tinanggap niya uli ang trabahong ito. Nang lapitan siya ni Bernard at Marco sa unang pagkakataon, ay nakahanda na siyang tumanggi. Hindi iyon ang linya niya, ang maging bodyguard ng kung sinong anak ng maimpluwensyang tao. An ordinary detective can easily fill the job. He didn't resign from the CIA para bantayan ng isang socialite. Isang malaking katatawanan iyon sa sandaling malaman ng mga kasamahan niya sa ahensya. I have resigned from the CIA, Tito Bernard, at wala na... Kurt, please, si Bernard. Hindi kukunin ni Jade ang lahat ng panahon mo. Pag nasa universidad lang siya at pag may lakad. You can name your price, Mr. Lapierre. Si Marco na sa kauna-unahang pagkakatao'y nagsalita. May dinukot sa bulsa. Tumalim ang mga mata niya roon. Ang mga mayayaman ay wala nang kayang ipagmalaki kundi ang kanilang salapi. Here's my daughter. Inilagay ni Marco sa harapan niya ang larawan ni Jade Ann De Silva. Idinuldol niya sa ashtray ang sigarilyo at matabang na ngumiti. Sa unay wala siyang interes na tingnan ito dahil hindi naman siya pumapayag. What made him pick it up ay hindi niya alam hanggang ngayon. The smiling young woman at the photograph could have hypnotized him. At lalong hindi niya alam kung paano siyang napapayag noon at ngayon. At tama si Jade. He's a filthy, inconsiderate son of a bitch. She was scared and vulnerable. Wala ang mga magulang. He should admire her for braving all the dangers. Sa pagsasakripisyo sa sarili upang huwag lamang maputol ang matagal na inaasam na retirement ng ama. Ang pagtatanggol kay Romano ng hindi direktang akusahan niyang dapat at ito ay nasa posisyon. And the loving way she talked about her family. Pero ano ang ginawa niya? Mula't mulay hindi na niya ito pinakitaan ng mabuti. Hindi kayang tanggapin ng dibdib niyang may babaeng tulad ni Jade De Silva. The ladylike airs and yet selfless. Beautiful, rich, smart, and responsible. Damn, hindi siya interesado sa mga katangian nito. The sooner this case is over, the better. She will be out of his sight forever. Mas mapanganib si Jade De Silva kaysa alinmang teroristang Arabo.
Inisang lagok niya ang laman ng kopita. Pagkatapos ay pumanhik sa silid niya sa itaas. Silid na katabi lamang ng silid ng babaeng gumugulo sa isipan niya. Iyon ang gusto ni Bernard Fortalejo, okupahin ang dating nursery. Damit. Binuksan niya ang pinto pero hindi nag-abalang magbukas ng ilaw. Sanay siya sa dilim. Hinubad niya ang polo shirt at inihagis na lang kung saan. Dumapa sa kama at pinilit ang sariling kumuha ng idlip, subalit ilang minuto na ang lumipas ay maramot pa rin ang pagdalaw ng antok. Walang laman ang balintataw niya kundi ang mukha ni Jade. So brave, so proud and so vulnerable. Kiss me, Kurt. Magkano ang gusto mong ibayad ko sa'yo para hagkan at yakapin mo ako? Hell! Napabalikwas siya ng bangon. Naghubad ng maong at pumasok sa banyo at binuksan ang shower at itinapat ang sarili sa malamig na tubig. Kung gaano siya katagal doon ay hindi niya alam. Gumawa ng ingay ang towel rack nang pahiklas niyang hilahin ang tuwalya at tinuyo ang sarili. Hindi kayang subhan ng lamig ng shower ang nadarama niya. May pakiwari pa nga siyang mga kamay ni Jade ang tubig na naglalanda sa katawan niya. Hindi siya ganoon katagal na walang babae para makadama ng ganito. Higit pa roon sa assignment niya ay tumatagal siya ng ilang buwang walang babae. Why now? He's dead tired at umuulan at dapat ay masarap matulog pero heto siya. Itinapis ang tuwalya sa ibabang bahagi ng katawan at dinampot ang sigarilyo sa tabi. Nagsindi at lumabas ng balkon. He groaned silently nang makita sa labas ng balkonahe ang dahilan kung bakit naligo siya nang wala sa oras. Kung bakit ayaw siyang dalawin ng antok, kung bakit nagugulo ang pagkatao niya. Nakasubsob sa mga palad ang mukha ng dalaga. She must have been crying for minutes. Marahan itong humakbang palapit. Itinaas ang mga kamay upang hawakan sa mga balikat si Jade. Pero bago pa man lumapat ang mga palad niya, rito'y binawi uli at ibinagsak sa magkabilang tabi. Anong ginagawa mo rito sa labas, Jade? Tanong nito sa pinakamalamig na tinig na kaya nitong iusal. Nag-angat ng mukha ang dalaga at lumingon. For a big man like him, he moved like a cat. Banayad lang ang ulan pero hindi niya namalayang lumabas ng silid at nakalapit ito. Bahagya pa siyang nagulat sa ayos nito. Tumutulo pa ang buhok. He could have been naked kung ang pagbabasehan ay ang tuwalyang bumabalot sa ibabang bahagi ng katawan nito. She swallowed a lump in her throat at pinahid ang likod ng mga palad ang pisngi. Sa lamlam ng liwanag na nanggagaling sa silid niya ay nakikita niya ang mga basang mga balahibo nito sa dibdib. Nagsalubong ang mga kilay niya nang bukod sa mga balahibo ay may mga pilat siyang nakikita rito. Iba't ibang hugis at laki. Gusto niyang magtanong kung ano ang sanhi ng mga iyon. Pero duda siya kung magsasalita si Kurt. Lumaki siya sa kapatid at mga pinsang lalaki. Hindi na ordinaryo ang hubad at magandang pangangatawan, pero hindi niya maintindihan kung saan galing ang pagnanais na damhin ang katawang nasa harap niya. Bronze and lean. Maliban sa mga pilat, it is smooth and warm. Will you stop looking me at like that? Singhal ni Kurt sa kanya. Nasa breaking point ito. She was staring at his body with naked yearning in her eyes. Looking like what? She asked stupidly. Nabigla sa singhal. Na para ba ngayon ka lang nakakita ng lalaking hubad? Umiwas ng tingin si Jade. Pinuno ng hangin ang dibdib. Bakit ka lumabas? Hindi ko alam na narito ka at nagpapapulmo niya dahil sa suot mong nakikita na pati kaluluwa mo. Baka nakakalimutan mong may mga gwardiya sa gate o sadyang ipinakikita mo ang katawan mo sa kanila. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga bang ganyan ka kabastos? Tumaas ang sulok ng bibig nito sa pag-ismid. Maraming beses mo nang sinabi sa akin yan. Bagot nitong sabi. Pumasok ka na sa silid mo at malamig dito at umaambon pa. You'll catch cold. Hindi ako makadarama ng lamig, Kurt. Halos magtunugan ang mga ngipin niya sa pagtatagis. Hindi kasama sa binabayaran sa iyo ng Uncle Bernard ang mag-alala kung nilalamig ako, hindi ba? Will you stop being childish at pumasok ka na sa silid mo? You could be in danger for all you know.
Ikaw ang bumalik sa silid mo at umidlip. Sisigaw ako pag may nakita akong tao sa paligid. Hell! Mura nito at walang sabi-sabing binuhat si Jade pabalik sa silid niya. Put me down! Pagalit siyang nagpumiglas. Inilapag siya ni Kurt sa paanan ng kama. Dahil sa biglaang pagbaba nito ay nawala ng panimbang ang dalaga at bumuway pabagsak. Muling hinagip ni Kurt ang katawan niya at napakapit si Jade sa mga balikat nito. Matagal sila sa ganoong ayos. Their gazes lock, tulad din ng mga katawan nila. Bitawan mo ako, ani ni Jade na bahagyang kinakabahan sa kakaibang kislap na nasa mga mata nito. You push a man to his limit, he said thickly. Itinulak na ang dalaga pahiga sa kama kasama ito. I didn't ask for this and get off me. Oh yes you did. His one hand cupped the back of her head. Pumalob ang mga daliri sa buhok niya. Ang isang kamay nito ay nasa ilalim ng likod niya. Damn you, damn you. He murmured furiously as his mouth covered hers in hard kiss. Jane moaned. Sinisikap ibiling ang mukha upang pakawalan ng sarili. Isang pulgadang umangat ang mukha ni Kurt. You've been asking for this, haven't you? Bitawan mo ako, humihingal niyang sabi. Kung sa galit o sa paghahabol ng hininga dahil sa halik ay hindi niya matiyak. Subalit na natili siyang nakakulong sa mga bisig nito. Then he thrust his thighs against hers, na pinanlakihan ng mga mata si Jade. Mariin iyon at tuwalya lamang ang pagitan nito sa hubad na katawan ni Kurt. It was still hard at nasaktan siya. Pero ang erotikong pag-ikot ng balakang nito sa ibang bahagi ng katawan ni unti-unti nagsisindi ng apoy sa kanyang katawan. Hinagkan siyang muli. His tongue tried to seek entrance pero umiiling ang dalaga. Humigpit ang pagkakahawak ni Kurt sa buhok niya. Raised his head a fraction and bit her lower lip. She cried and Kurt succeeded in getting his tongue inside her mouth. Hindi tiyak ni Jade ang pag-ungol na lumabas sa kanya ay dahil sa galit o dahil sa hindi maipaliwanag na sensasyon. Kurt was kissing her carnally at nalalasahan niya ang brandy mula rito, ang sigarilyo. She tasted the man, Kurt Lapierre. Nang huminto sa paghalik si Kurt, ay iniwas niya ang mukha. Kurt, let me go. Inilagay niya ang dalawang palad sa dibdib at pilit itong itinutulak. Hindi mo ba alam kung gaano ko iniiwasang gawin sa'yo to? Hindi mo ba alam ha? He asked furiously. His hips grounding and thrusting in an imaginary lovemaking. I hate you. No you don't. Kanina sa ibaba ay gusto mong hagkan at yakapin kita. Kanina yon. And what I needed was compassion from you. Pabulong niyang sigaw. Nararamdaman niyang hinawi ni Kurt ang pantulog niya mula sa mga balikat at bumaba ang mukha nito sa leeg niya and kiss her throat. Napahugot ng paghinga si Jade. You are lying, Jade. He murmured as his mouth went down to her breast. Alam nating parehong sa simula pa lang na may kakaibang namamagitan sa ating dalawa. And the devil knows how I have tried to stay away from you. But you kept on pushing me to the edge. Hindi kita inaanyayahang lumabas. Nabitin sa lalamunan niya ang sinasabi at nahalinha ng marahang pag-ungol when Kurt caught one nipple in his mouth and sucked it. She arched her chest in exquisite pleasure. The heat that flowed her body was so fierce. Her pride was shouting against it. Muling umangat ang mukha ni Kurt at tinitigan siya. Sa pagkakataong iyo'y tuluyang naibaba nito ang negligee na naipon sa may bewang niya. Baliwalang hinawakan ito ni Kurt at ibinaba sa mga binti niya. May gumuhit sa mga mata ni Kurt sa pagkakatitig na iyon sa katawan ng dalaga. Gustuhin ko mang huminto ngayon hindi ko magagawa, Jade. He said harshly. Now, if you want to save your virtue, fight me. All your might. Make me believe that you don't want this. Not a half-hearted struggles to save face. Naiintindihan mo ba ako? Ni hindi niya magawang sumagot sa hantarang insulto. Ang mga mata niya ay nakatuon sa mga mata nito na sa pakiwari niya ay pumupuno sa buong silid. His full arousal hurt her and yet excite her at the same time that she involuntarily wriggled her body. An insulting smile broke his lips. Or after all, walang virtue na dapat ipaglaban. At sa nararamdaman ko sa iyo, hindi na kailangang magpakita ng kunwa-kunwari ang pagtutol, hindi ba, Jade? Go to hell! Bumaba ang kamay ni Kurt sa pagitan ng mga hita niya
Squeeze his hand inside her ribs at dinama ang pinakasensitibong bahagi ng katawan niya. When he felt the dampness, a triumphant smile broke his lips. "You want me. Admit it." Hindi sumagot si Jade at sa halip ay pinikit ang kanyang mga mata. Kahit man lang sa pamamagitan niyon ay maitago niya ang kahihiyan. Paano niya napapayagang gawin ng lalaki ito sa kanya? His callous hand cupping her mound, as if he had all the rights to do it. Yet she moaned with yearning. "Open your eyes, Jade, at aminin mo sa aking gusto mo rin ito." Ulit ni Kurt sa mariin at sumisingasing na tinig. "Open your eyes, damn you!" and touch her even deeply. At napaigtad ang dalaga. "Yes," she hissed at pinakawalan ang pinipigil na paghinga. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.